Pagpalang araw pa sa ating lahat, tayo pinabagas sa ating daily devotion. At ang pag-uusapan natin yun ay, si Jesus ba ay si God the Father? For us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatest of government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay nagbibigay ng pamagat kay Jesus na maaari narito, kundi maingat na unawain. Ang walang hanggang Ama, hindi nito tinuturo na si Jesus ay ang Diyos Ama, kundi pinapakita ang kanyang papel bilang hari na may amaing malasakit sa kanyang bayan. Sa konteksto ng Biblia, ang isang ama ay tagapangalaga, tagapaglaan at tinanggagalingan ng katiyaan. Ganito inilarawan ng pamumuno ni Kristo. Si Jesus ay namumuno ng may kapangyarihan na sinasamahan ng habag. Hindi tulad ng mga pinuno o ama sa lupa na may hangganan at pagkukulang. Ang kanyang pamamahala ay perpekto at walang katapusan. Ang kanyang otoridad ay hindi nakatakot kundi nagbibigay ng kapanatagan at tiwala. Nakita sa buhay at ministeryo ni Jesus ang tunay na amaing pag-aaruga. Pinakita niya ang malasakit ng mga nagugutom, ang pag-unawa sa mga nababalisa at pagtanggap sa mga pagod at sugatan. Pinahayag nito ang kanyang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan kundi sa pag-ibig at personal na pangangalaga. Dahil si Jesus ay walang hanggan, ang kanyang amaing pag-aaruga ay hindi kailanman nawawala o kumukupas. Ang kanyang mga pangako ay nanatiling matatag sa bawat henerasyon. Ang maniwala kay Jesus bilang Everlasting Father ay ang pamumuhay ng may katiyakan. Tayo ay laging nasa ilalim ng kanyang tapat at mapagkalingang pamumuno. Para sa ating tatlong aplikasyon, ang una ay alamin na si Jesus ay higit na nagmamalasakit kaysa sa sarili mong pag-aalala. Kapag ikaw ay nabibigatan, pinaalala sa iyong puso na mas nauna ang kanyang pag-aaruga kaysa sa iyong tao. Pangalawa ay kumatok at hayaan si Jesus ang magbukas o magsara ng mga pintuan. Magtiwala na ang kanyang mga pasya ay laging para sa ikabubuti mo at hindi mo agad uunawaan. Panghuli ay patuloy sa pagtitiwala sa amaing pagmamahal ni Jesus sa gitna ng pagbabago at kawalan ng kasiguraduhan. Manatiling matatag sa paniniwala ang kanyang paghahari ay tapat at walang hanggan.